Father God, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. And patuloy ka namin patuloy, Lord, at sinasamba, Panginoon, pinasasalamatan ng Lord sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa inyong buhay, sa katapatan niyo, Lord. At sa buong linggo na itong nag-ingat, bumabay at namunasan, Panginoon, at sa lahat ng pagkakalog niyo ng mga pangangailangan, Panginoon, higit pa sa amin mga pangangailangan binibigay niyo, Lord. Kaya sa umagang ito, gusto mo namin kayong patuloy na pagpurihan, Panginoon, awitan sa Panginoon, Lord, dahil God, ito ang aming Diyos, nag-iisang Diyos na buhay, tapat at natila sa aming mga buhay. Iwidas kami gusto sa inyo, ang iyong banal na Espiritu, Lord, at God, ito namin ang aming mga mataan sa inyo lamang this morning, God. We love you, Lord, we praise you, Panginoon, and we commit everything to you in Jesus' name. Forever.
samba, Panginoon. Mag-aaral po ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, ikaw lang ang biases ng Diyos, Panginoon. Tunay lang umibig sa amin, Panginoon. Kaya nag-isang Diyos na namatay sa krus para sa amin lahat, Panginoon. Tubusin kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Kaya deserve nyo, Panginoon, lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, Panginoon. Wala niyan, Lord. Kaya salamat, Lord, sa lahat sa inyong katapatan, Panginoon. Sa pag-ibig niyo po sa bawat sa amin, Lord. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga karumihan, Lord, niyakap niyo kami, Panginoon. Bigyan ng pag-asa, Panginoon. Bigyan ng buhay, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Serve niyo lahat ng mapuring pagsamba at salamat. Sa amdalayan namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Take some time and show some love. Say hello and hi, good morning po. Sa inyong lahat. Hello. Good morning po. Good morning. Kumusta po kayong lahat? Mabuti naman po? Mabuti naman. Ako din po, mabuti. So, bago po tayo mag-umpisa, meron po tayong mga few announcement ngayong umagang ito. The same announcement, bukas, Men's Bible Study, 7 p.m. dito po sa church. So, lahat po ng kalalakihan, please come, 7 p.m. May answer na ba kayo? Wala. Okay. Joke lang. And then, Wednesday night, meron po tayong Wednesday night fellowship. If you wanna come, 7 p.m. din po yun. And then, ladies prayer meeting to be announced siguro sa group chat nyo. And then, ladies Bible study next Sunday pa. So, next Sunday pa yung ladies Bible study, and then we have Sunday service. And then again, just continue reminding and include sa panalangin po yung bawat sina Pastor John, Pastor Chris, Miles, and Kuya Manny, and Ibalik for their planning, yung mga plano po nila na pumunta dito by next year. Okay, so they have dates, pero yung kina Miles hindi pa sure, sigurado na yun na yung date nila. But Pastor Chris, meron na sila. So keep including sa palalangin po natin yung ano yung church kasi nila, nakalimutan ko na. West Group. Yeah, West Group. Please include them sa prayer natin. So, if you have your Bible, please turn to Matthew chapter 4, verse 1 to 11. O Mateo, verse 4, 1 to 11 po tayo ngayong umagang ito. So, ito yung title natin, Victory in the Wilderness. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful day you've given us. The life na meron po kami na pinagkaloob sa amin araw-araw. The blessing of a family and love, Lord. Lord, we pray and ask to continue to be with us. Continue, Lord, to speak into our hearts. Not just, Lord, to hear your word, but to do it, Lord, sa buhay namin araw-araw, Panginoon. Lord, salamat po for this opportunity that we can have fellowship, God. Sa iyo, at especially sa bawat isa. May Panginoon, continue na mapagbigay kami ng kapurihan at pagsama sa iyo, Panginoon. Mitaas namin yung pangalan mo, Panginoon. Bless, Panginoon, yung bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, yung mga leaders mo na tumatayo for their willingness, Lord. Yung puso nila, paglingkuran ka, Panginoon. Again, thank you so much. Be with us, Lord. Be the center of all the ministries, Lord, na pinagkaloob sa amin. We love you, we praise you, Lord. In Jesus' name. Amen. So, Mateo 4, 1 to 11. Lahat po tayo na nananampalataya, di ba? Na lahat tayo ay nakakaharap ng temptation. Right? Sino yung hindi nakakaharap ng temptation dito sa buhay niya? Wala, di ba? Every day,
we face temptation. So yung temptation, hindi lang po ito about dun sa mga obvious sin sa buhay natin. Right? It is every attempt ni Satan para tanggalin tayo, o i-pull tayo, o hatakin yung puso natin away from trusting and obeying God. Right? Yun yung temptation. It's not about the obvious sin. It's about Satan, diba, attempting na tanggalin tayo, na alisin tayo dun sa pagtitiwala natin at pagsunod natin sa Diyos. So last Sunday, right after Jesus was baptized in Matthew chapter 3, the Father dineclare niya. Anong sabi niya in verse 17? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Sabi niya doon sa chapter 3, verse 17, right? Then, pagkatapos nun, yung moment na yun ng spiritual affirmation, Jesus was led doon sa wilderness to be tempted dito sa chapter 4. Okay? So ito, ang nagtuturo sa atin ng napaka-importanting bagay ngayong umagang ito. Na kapag tayo as a Christian, na yung spiritual na pamumuhay natin is like nasa taas. Like we're on fire spiritually. Pagkatapos nun, susunod yun yung mga spiritual battles. Right? Dahil on fire ka sa Panginoon, alam mo na yung susunod doon ay mga spiritual battles. Or minsan, you receive a blessing. Pagkatapos ng blessing, nandun yung testing sa buhay natin o sa pananampalataya natin. Right? Sa buhay natin. Or minsan, nakapag-share ka ng gospel sa isang tao. You know, you have public victory. And then, may come private warfare sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So even the Son of God dito, Jesus Christ, the Son of God, faced temptation sa kanyang buhay bilang isang Diyos. But unlike us, hindi katulad natin, He never sinned. Right? Hindi siya nagkasala. Hindi katulad sa atin. Every day, di ba? We fall short. Every day we make those little sin, big sin. But unlike Jesus Christ, yes, He faced temptation sa buhay niya. But He never sinned. Sabi nga in Hebrews chapter 4, verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Sabi niya, right? Sinabi niya rito, that doon sa dulo, yet without sin. Napaka-liwanag. So in Matthew chapter 4, verse 1 to 11, magpapakita sa atin ngayon, magtuturo sa atin ngayon kung paano ba umatake si Satan. Kung yung mga believers ba, kung paano ba sila matempt. O how victory is found through trusting God and standing doon sa kanyang mga salita. So, let's start here in verse 1. Chapter 4, verse 1 and 2. Sabi dito, nang magkagayon, pinatnubayan ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo. In verse 2, nang siya ay makapag-ayuno na ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya. In New King James, it said, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Diba? 40 days and 40 nights. Grabe lang yung kalahati nga ng araw yung pagpapasok, nagugutom na ako. Mamaya kakain na, hindi ko na kaya. 40 days and 40 nights, right? Sino may kaya? Sino yung kaya ng hindi kumain ng isang araw? Taas ang kamay. Wala. Ayun na siya. Meron isa. So, di ba? Kaya, pero siguro 2 araw nahihirapan ka na. Diba? 40 days pa kaya. So Jesus, makikita natin dito Jesus, yes, He's human. But again, He is God. Right? Yun ang makakagawa na. Wala. Di ba? Siya lang. So, tignan natin ito carefully. Jesus was led by the Spirit doon sa wilderness. Right? Hindi ito aksidente. This was not God
abandoning Jesus. Na, oh, diyan ka na, bahala ka na dyan sa wilderness. No, ito ay parte ng divine purpose ng Diyos, ng Ama, God the Father. So the wilderness sa Scripture is, minsan, ito yung lugar kung saan yung testing. Dependence, preparation, or spiritual growth. Kapag sinabing wilderness, ibig sabihin, yun yung mga yun. Di ba? Hindi ibig sabihin, nandun ka sa disyerto, mag-isa. Kapag nakita mo yung salitang wilderness minsan in the Word of God, it means testing, dependence, and preparation, and spiritual growth sa isang tao, katulad ni Jesus dito. So Israel, alam natin, was tested doon sa wilderness, right? For 40 years and failed. Diba? And sa Exodus, 40 years nandun sila sa wilderness. But they failed. Jesus dito was tested doon sa wilderness also. For 40 days. Ano yung nangyari? He remained faithful. Right? Kung babasahin natin dito, yung buong context, Jesus remained faithful to God the Father. Kung saan si Adam failed dun sa garden, kung saan yung Israel failed dun sa disyerto o the desert, Jesus obeyed perfectly. Verse 2, sinabi dito, Jesus fasted 40 days and 40 nights, and afterward, nagutom siya. Sabi doon, di ba? Afterward, nagutom siya. So, again, dito, nagpapakita na naman that Jesus truly a human. Dahil nagugutom siya. Right? Na-experience niya yung physical weakness, yung gutom, yung kapaguran, and suffering. Ito yung nagre-reveal ng parehong yung kanyang pagkatao at yung pagsunod niya sa ating Panginoon. So, yung application sa atin dito is sometimes God, inaalaw niya yung season ng wilderness sa buhay natin. Right? Ibig sabihin, yung mga testing, pagdepende natin sa Panginoon, yung preparation, spiritual growth sa buhay natin. Minsan God, or many times, God allowed those wilderness in our lives. So, nai-experience natin sa buhay natin yung loneliness. Right? Yung waiting season sa buhay natin. Yung spiritual dryness sa buhay natin. Nararamdaman natin yan bilang tao, bilang Kristiyano. Tama? Yung mga hardship sa buhay natin. Yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin. O yung mga unanswered question na meron tayo sa buhay na to. Or yung mga struggle na dala-dala natin ngayon sa buhay natin na nobody sees. Walang nakakakita kahit sino, kundi ang Diyos na. Right? Nararanasan natin lahat yan. But itong wilderness na to, but lahat ng nararanasan natin yan, hindi yun pruweba na iniwan ka ng Diyos. Right? Minsan kasi kapag nandun tayo sa wilderness na yun, sa lahat ng mga yun, iniisip natin, inabandon na ako ng Diyos. Right? Dahil lahat ng yun, pasan-pasan mo. But again, those things are not proof that God left us or left you o iniwan ka ng Diyos. Sometimes, the wilderness o yung mga bagay na yun na nangyayari sa buhay natin is where God shaping us most deeply sa buhay natin. Right? Yung mga pinagdaraanan natin yon, yung wilderness na yun sa buhay natin, yun pala yung mga bagay na ginagamit ng Diyos to mold us and shape us. Diba? Para mapalalim pa yung pananampalataya natin sa Kanya. Anong sabi ni James? Chapter 1, verse 2 hanggang 4. Anong sabi niya dito? My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking in nothing, sabi ni James. Right? So God often prepares yung tayo, yung mga believers, His servants, doon sa mga tagong lugar before using them publicly. Right? Kilala niyo yung harvest pastor, si nakalimutan ko na sa pangalan.
Greg Glory, right? Si Greg Glory, bago siya naging pastor, bago niya natayo yung Harvest community niya, dumaan siya sa maraming pagsubok sa buhay niya. But yung mga wilderness sa buhay niya ngayon, yung mga pagsubok na dumaan, yung loneliness na naranasan niya, doon pala nilagay siya ng Diyos doon so that, ma-mold siya ng Panginoon doon sa mga nangyari sa buhay niya. And then, ginamit siya ng Panginoon to build the harvest community. See, God often prepares us. Tayo, ng mga anak niya, and put us dun sa mga hidden places or the wilderness, kung saan ka man ngayon sa buhay mo ngayon. And then, bakit ka niya gamitin? Pabilag-lag. Ang isang puno, di ba? Kapag ang isang puno ay tinanim mo na malapit dun sa tubig na umaagos, lalago yan, mabilisan, right? Ang bilis ng paglago niyan dahil nandun siya sa tabi ng tubigan, right? But ang isang desyertong puno, alam niyo yun, siyempre kapag desyerto walang tubig, right? Kapag nagtanim ka ng puno doon, magdi-develop muna yung kanyang mga ugat deeply o napakalalim dahil kailangan niyang maghanap ng tubig para mag-survive siya. Tama? Kapag nasa disyerto ang isang puno, ipapalalim niya at papalalim niya yung kanyang ugat so that he can find water, source ng kanyang buhay. Okay? Katulad din sa ating buhay. Diba? Bilang mga Kristiyano. Yung mga difficult season o yung mga pinagdaraanan natin, our wilderness, mga season sa buhay natin, force believers na to root themselves deeper in God. Tama? So, without the desert, yung mga ugat ay mababaw lamang. Without trials, it's the same thing. Without trials sa buhay natin, without the wilderness in our life, yung pananampalataya natin often remain immature. Yung pananampalataya natin, kung hindi ka dumadanas ng pagsubok sa buhay mo, sa buhay natin, yung pananampalataya natin, magiging mababaw lamang. Right? Dahil wala kang mga pagsubok, wala kang okay lahat yung buhay mo. Diba? Hindi ka magdidepend sa Panginoon dahil lahat okay. Right? But again, without trials, faith often remains immature. Yung wilderness, yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, the temptation, the loneliness, nagtuturo sa atin ng dependence upon God instead dependence upon sa sarili natin. Na sinasabi niya, sa akin ka magdepende, hindi sa sarili mo. Diba? So, the encouragement sa atin, these verses, kung tayo man ay nasa wilderness season ngayon, marami ka mang pinagdaraanan na temptation sa buhay mo ngayon, sa buhay natin ngayon, or whatever na pinagdaraanan mo sa buhay mo ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. God's still working. God's still present. Nandiyan siya. God's still faithful. Yung wilderness sa buhay mo, sa buhay natin yan, yes, may ramdam natin na napakasakit. Painful, right? Dahil mabigat, marami. But God can use it. Pwede niyang gamitin yun para palakasin yung pananampalataya natin, ng pananampalataya mo, and prepare you doon sa greater spiritual maturity in the future. Right? Isaiah chapter 43 verse 2, sabi niya, dito, when you pass through the waters, I will be with you. Sabi na nila, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Because, kasama mo ang Panginoon. So yun yung encouragement sa atin, di ba? Whatever wilderness right now, temptation, or loneliness, or whatever, nandyan sa buhay mo, God is with you. Diba? God's still working. God's still present. God's still faithful. So, and then in verse
3 and 4, sabi dito ni Matthew, lumapit ang manunukso sa kanya. At sinabi, yamang ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay. Sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. In New King James Version said, now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command the stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sabi dito, di ba? Ni Jesus. So, Satan attacked Jesus doon sa point ng kanyang physical weakness. Right? Makikita mo dito, gutom, nanghihina si Jesus Christ. Then Satan attacked doon sa punto na yun kung saan mahina ang ating Panginoong Hesus. Tama? But, i-notice natin yung salitang, if you are the Son of God. Right? Sinabi ni Satan yun, if you are the Son of God. So, Satan, tina-challenge niya si Jesus. Yung identity at pagtitiwala niya sa Ama. The temptation was not merely about yung bread. Okay? Yung temptation dito is na si Jesus, meron siyang kapangyarihan to turn stones into bread. So yung totoong temptation dito is sinasabi ni Satan na kailangan mong kumilos independently from the Father. Meron kang kapangyarihan, sabi ni Satan. Parang sinasabi ni Satan kay Jesus, meron kang kapangyarihan. Kaya mong gawin ng tinapay ito. Kaya hindi sabihin ng Ama sa'yo. Right? Or isatisfy niya yung legitimate needs niya sa mga maling bagay. Right? Yun yung sinasabi ni Satan kay Jesus. Kailangan mo isatisfy yung pangangailangan mo, but in the wrong way. Right? And to place physical desire above spiritual obedience. Yun yung temptation dito na sinasabi ni Satan kay Jesus Christ. It's not about the bread, but the real temptation is act independently from the Father and masatisfy o satisfy legitimate yung needs niya sa maling paraan. At pangatlo, to place physically o physical desire above spiritual obedience o pagsunod niya sa Ama. Right? Anong sagot ni Jesus Christ? Malinaw, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. But again, Jesus quoted Deuteronomy chapter 8, verse 3 dito. Di ba? Nanggaling yan in Deuteronomy chapter 8, verse 3 yan. So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So that's from Deuteronomy chapter 8, verse 3 that Jesus quoted. Right? So, pinakita dito that spiritual obedience o spiritual na pagsunod ay mas importante than physical satisfaction. O ibig sabihin, mas mahalaga yung pagsunod natin sa Panginoon rather than dun sa physical na satisfaction sa buhay natin. Maraming temptation, dumarating yan kapag mahina tayo, right? Hindi darating yung temptation kapag malakas tayo. Darating si Satan kapag nandun tayo sa point na mahinang-mahina tayo. Right? Tulad dito ni Jesus. Pag pagod tayo, pag discouraged tayo, kapag nag-iisa tayo, kapag emotionally wounded tayo, kapag financially pressured tayo, or spiritually drained tayo, anong ginagawa ni Satan? Nandun yung pagbulong ni Satan, right? Laging bulong ng bulong yan. Hindi ka sasabihin niya, pag nararamdaman mo yung lahat ng yun, sasabihin ni Satan sa'yo, hindi ka mahalaga sa Diyos. Right? Sasabihin niya, God does not care about you. Hindi ka mahalaga sa Diyos, hindi ka care. Walang pakialam sa iyo yung Diyos. Tapos, pagtapos nun, bubulong na naman siya. Sige na, gawin mo na yung naiisip mo.
Diba? Ganun yung sasabihin ni Satan. And the point, nandun tayo sa kahinaan natin, bubulong niya, gawin mo na yung gusto mong gawin, huwag mo lang i-consider si Lord. Or, compromise a little. Ibig sabihin, pwede mo naman sigurong gawin to. Diba? Maliit lang ang bagay. Diba? Sabi niya, sige, mag-compromise ka na. Kailangan mo eh. Right? O sasabihin ni Satan sa'yo o sa atin, yung pangangailangan mo mahalaga more than dun sa pagsunod mo sa Diyos. Diba? Yun lagi yung sasabihin ni Satan sa atin. Lagi, dun tayo nakukuha yung last eh. Nasasabihin ni Satan, yung pangangailangan mo is mahalaga rather than pagsunod mo sa Diyos. Mas mahalaga yung pangangailangan mo ngayon, di ba? Kaysa susunod ka sa Diyos. But believers, tayo, as a Christian, tinawag tayo to trust God. Even when yung mga circumstances sa buhay natin ay napakahirap or difficult. Di ba? In Matthew chapter 4, dito nakita natin that Jesus Himself, na-experience niya yung kahinaan. Di ba? Yung kagutuman, yung hardship dun sa wilderness. Yet, dito makikita natin that Jesus trusted the Father completely. Nagtiwala siya sa Diyos completely. Instead of taking Satan's, yung shortcut na binibigay ni Satan na yung bato gawin niyang tinapay, anong ginawa ni Jesus Christ? Pinili niya yung pagsunod at pagdepende sa salita ng Panginoon. Right? Yun yung pinili ng ating Panginoon. Pinili niya sumunod sa Ama at sa salita ng Panginoon. In the same way, sa atin mga Kristiyano, nananampalataya sa Kanya. Believers trust God during difficult season sa buhay natin. By continuing na sumunod, to obey ang ating Diyos. Even yung buhay natin is mahirap, painful, or minsan nakakalito. Diba? Ang pagtitiwala, ibig sabihin, pinipili natin ng Diyos, yung way ng Diyos, over dun sa mga mabilis at makasalanan na solusyon sa mundong ito. Diba? Ibig sabihin, naniniwala tayo that God still faithful, even yung mga prayers natin minsan delay. Or yung mga pangangailangan natin minsan napakabigat na. O yung mga trials natin become exhausting o nakakapagod na yung mga nangyayari sa buhay natin. Dito ang ating Panginoong Jesus, pinakita niya na yung totoong spiritual na kalakasan ay hindi nakikita in satisfying every immediate desire sa buhay natin, but in depending on the Father. That's why sumagot siya. Ano sinagot niya? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Well, tayo minsan as a believer are tempted na mag-compromise, right? Because yung pressure sa buhay natin, ramdam natin na overwhelming na. Yung mga pressure sa buhay natin, yung mga pinagdaraanan natin, whatever wilderness na meron tayo in our life. Sometimes we want to compromise, right? Sige na, gagawin ko na ata ito eh. Kahit mali, right? Dahil yung pressure sa buhay natin, napakahirap na. But like Jesus here, tinawag tayo to stand dun sa katotohanan ng Diyos rather than dun sa ating mga emotion or circumstances sa buhay. Right? As a believers, God called us na tumayo, manindigan dun sa katotohanan ng Diyos rather dun sa mga emotion natin, because yung emotion natin ito, right here. Diba? Ibabago, iba-iba. At dun sa mga circumstances natin. Pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay ay madali. Right? Hindi ibig sabihin nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ibig sabihin na napakadali lang lahat. But ibig sabihin nun, believing that God is still present.
Trusting God, ibig sabihin na naniniwala tayo na ang Diyos ay nandyan. Still working, still sufficient, even dun sa kalagitnaan ng battle ng buhay natin. Ang isang mangingisdang gutom na gutom, di ba? Desperate na siya dahil gutom na. Gagamit siya ng poison, para poison bait, para makakuha ng isda. Pero dahil yun yung gagamitin niya, makakakuha siya ng isda temporarily, di ba? Mabilisan. Pero yung poison will destroy both yung isda at yung tubig. Tama? Di ba? Makakakuha siya ng madaling kainin na isda. Mabilis yung pagkuha because gumamit siya ng poison. But again, the poison na ginamit niya will destroy yung parehong isda at yung tubig. Anong ibig sabihin ng illustration na yan? Maraming temptation sa buhay natin na promise quick relief. Pero nagdadala ng deeper destruction sa buhay natin. Tama? Nasasabihin na itong temptation na to, itong kasalanan na to, sige, gawin mo to. Madali lang yan. But again, it brings deeper destruction sa buhay natin. Sin often offers na madaling, yung immediate satisfaction while slowly dinadamage niya yung soul natin. Right? God's way may require patience. O yung way ng Panginoon, minsan, kailangan mo ng pasensya. Right? Dahil immediate, hindi pagdasal mo ganyan, nandun na kinabukasan. O pagdasal mo, nandyan na kagad. No. Sometimes God's way may require patience in our life. But His way, God's way, leads to life. Right? Yung way ng Diyos, it leads us to a better life. Right? So the encouragement sa atin in this verse, alam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin even we ask. Even before we ask, alam ng Diyos yan. Diba? Matthew 6, 31 to 33. Diba? Hindi ko nalagay dyan. But reminds us that our Heavenly Father cares for us. Right? If you want to read Matthew 6, 31 to 33. But hindi natin kailangan to compromise yung katotohanan para mag-survive tayo sa buhay natin. Right? Hindi natin kailangan na mag-compromise to survive. Hindi natin kailangan ng kasalanan to be sustained. God is able to provide for His children faithfully. Remember that. And in verse 5 and 7, sabi niya dito, nang magkagayon, dinala siya ng Diablos sa banal na lungsod. Pinatayo siya sa tuktok ng templo. Sinabi ng Diablos sa kanya, yamang ikaw ang anak ng Diyos. Tumalon ka sapagkat nasusulat. Uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo. Bubuhatin ka at dadalhin ka ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Then the devil took him up into the holy city, set him up in the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Sabi niya rito. So, now Satan quoted scripture himself. Dito natin makikita that Satan knows the word of God. Right? He quoted a verse. He referenced Psalm 91 dito. Diba? Trying na i-tempt niya si Jesus into forcing God para i-prove niya yung kanyang protection. Right? Satan, alam niya yung scripture intellectually. Right here, alam niya. Dito. But, tinitwist niya yan deceitfully. The temptation dito was spiritual pride and presumption. Okay? Yung temptation dito na sinasabi ni Satan kay Jesus.
na i-force niya ang Diyos na i-rescue siya. Or mag-demand ng miracle, dramatic miracle, or test the Father. Diba? So, anong sinagot ni Jesus? Sabi na, you shall not tempt the Lord your God. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Right? Presumption. Yun yung test sa Diyos. O pagtitest mo sa Diyos. Okay? So, hindi lahat po ng nag-quote ng Bible dito o nagtuturo ng salita ng Panginoon ay totoo. Diba? This is why believer tayo as a Christian must study Scripture carefully. Okay? Understand yung context. I-compare natin yung teaching with the whole counsel ng Panginoon. Si Paul nga in Acts, sabi niya dun sa mga Berean, pinuri niya yung Berean in chapter 17. Nandun yun. But pinuri niya yung Berean dahil they examine Scripture every day. Right? So we must not follow yung emotional manipulation o yung mga distorted teaching. Alam niyo yung mga counterfeit bills na pera? Kapag binigyan ko kayo ng counterfeit na pera, malalaman niyo ba? Minsan hindi, di ba? Minsan ang hirap makita yun na fake. Pero yung mga trained worker dun sa bangko, isang tingin lang, isang kapala, alam na lahat nila, madidetect nila na mali pala. O, fake pala yung pera. Di ba? So, ibig sabihin, yung best defense against false teaching is not merely studying yung error. It is deeply knowing yung katotohanan ng salita ng Panginoon. So when believers tayo, alam natin yung Scripture very well, they become able to recognize yung distortion. Alam natin agad kung nagsasabi siya ng totoo sa salita ng Panginoon. So, God did not leave His people defenseless. Tayo, He has given us yung salita niya, yung banal niyang Espiritu, and discernment through the Spirit, or Holy Spirit. John 16:13, sinabi niya, the Spirit guides believers dun sa katotohanan. So as we remain grounded sa salita ng Panginoon, He will help us to stand against deception, kagaya ni Satan. Kagaya ni Jesus dito. Diba? And then in verse 8 to 10, sabi, muli siyang dinala ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kalwalhatian nito. Sinabi ng Diablo sa kanya, lahat ng mga bagay na yun ay ibibigay ko sa iyo kung magpatira pa ka at sambahin ako. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa danas sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong panglingkuran. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain, showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. And Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So Satan dito offered worldly kingdoms at glory without the cross. Wala pa yung cross. Nag-uumpisa pa lamang yung ministry ni Jesus. So, Satan, in-offer niya si Jesus worldly kingdoms and glory dito sa mundong ito. Itong temptation na to was about gaining power without suffering. Right? Ito yung gusto mong magkaroon ng kapangyarihan, position, pero walang suffering. Okay? But Jesus refused. Sinabi niya, you shall worship the Lord your God and Him only you shall serve. So, pinili niya ang ating Panginoon Jesus yung pagsunod over earthly shortcuts. Pinili niya na sumunod sa Diyos, maging obedient sa ating Panginoon, sa ating Ama. Diba? Rather than those shortcuts. The cross would come bago yung crown. Right? So, Satan still offers shortcuts. Ngayon, sa panahon natin ngayon. Tama? Hanggang ngayon, nag-o-offer pa rin si Satan ng mga shortcuts sa buhay natin, even sa ating mga believers. Una, success without integrity. Ito yung gaining achievement, pero by dishonesty.
compromise or kasalanan. Ang kasalanan may impress people temporarily, right? Oo, ma-impress mo yung tao when you make a sin o kasalanan, then yes, sandali lang naman ma-impress yung tao, but it's temporary. Pero yung damage dun sa soul, and dinadamage mo yung soul, and dinidishonor mo ang Diyos, o dinidishonor natin ang Diyos. Yung totoong success is not only about reaching yung tuktok. Minsan kasi yung tao, kapag nandun na sila sa tuktok, para sa kanila, yun yung achievement. Right? O yun yung success. Kapag nandun na sa tuktok, yun yung success. No, it's, again, yung totoong success is not only about reaching the top, but about remaining faithful while getting there. Tama? Na nananatili kang tapat while you're doing it or climbing it papunta doon sa tuktok. Okay? Again, that's Satan. Yung ginagamit ni Satan is success, pero walang integridad. Binibigay ni Satan, bibigyan kita ng success, pero kailangan gumawa ka ng ganitong bagay. Okay? Pangalawa, pleasure without holiness. Okay? Ito yung isang shortcut na laging binibigay ni Satan. Na gusto mong pleasure, gawin mo to. Di ba? The world offers temporary satisfaction apart from God. But simple pleasure, eventually, nag-iiwan yan ng emptiness at spiritual bondage. Right? Yung totoong kaligayahan ay nakikita yan in walking closely in Christ Jesus. Hindi doon sa temporary pleasure. Di ba? Marami ngayon, pumunta sila doon sa daan na yun. Pleasure without holiness. Pangatlo, influence without submission sa ating Panginoon Diyos. Na meron silang kapangyarihan, sikat sila, or leadership without surrendering to God can lead to sa pride at destruction. Influence is safest kapag ito ay guided ng pagpapakumbaba at pagsunod sa Panginoon. Okay? Tandaan natin yun. Kapag meron kang influensya, the safest influence, o kapag meron kang influensya, safe yan kapag guided ka ng pagpapakumbaba at pagsunod natin sa Panginoon. But influence without submission to God is disaster. Okay? At pang-apat, blessing, pero walang obedience. So, Satan will tell you, sasabihin niya blessing, di ba? Pero, ito yung kapalit, huwag kang susunod sa salita ng Panginoon, di ba? Maraming desires, maraming tao, maraming believers na desire nila yung pangako ng Diyos. Right? While resisting God's command sa buhay nila. Na, ito yung pangako ng Diyos, di ba? Pero yung buhay nila still resisting God's commands. But God calls us, tayo, na mananampalataya, not only to seek His hand for blessing, yung kamay ng Diyos for blessing, but also to follow yung will niya faithfully sa buhay natin. Again, shortcuts outside God's will always lead to spiritual loss. Tandaan natin yun. Diba? Don't take the shortcuts because it will lead us to spiritual loss sa buhay natin. Following Christ involves surrender, faithfulness, at minsan, or many times, suffering. Luke chapter 9 verse 23, sinabi dito, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sabi dito, diba? In Luke chapter 9 verse 23, sabi ni Jesus. Ang isang atleta, diba, na sikretong gumagamit ng, alam mo yung performance enhancing drugs, para magilas siya, mabilis siya, alerto siya sa lahat. At tinatawag yung performance enhancing drugs, right? Oo, mananalo siya temporarily. But eventually, yung katotohanan
destroy both yung victory niya at yung reputation niya. Right? Mawawala lahat yun. Madi-destroy both victory and reputation. So, shortcuts sa buhay na to, o yung ino-offer ni Satan, may appear minsan successful for a season. Sabihin natin, in-offer ka ni Satan na maging successful. Yes, naging successful ka for 5 years, 10 years. Sabihin na natin, ganun katagal. Right? But dishonest gain eventually collapses. Hindi magtatagal yan. Right? Oo, matagal na sa atin yung 10 years. Or 5 years. But in God's eyes, it's nothing, right? Eventually, those dishonest gain, eventually, magkukulapse lahat yan. Tandaan natin, ang Diyos values faithful obedience more than sa mga worldly success sa mundo ito. Yun yung tandaan natin lagi as Christians. God values faithful obedience more than sa mga worldly success sa buhay ito. So choosing obedience, siguro mararamdaman natin ngayon na costly, right? Napakabigat na pagsunod sa Panginoon. Mabigat yung pinipili natin daan na sumunod sa Panginoon. But tandaan natin ito. Ito yung pinakatandaan natin, tanim natin sa isipan at puso natin. Eternal rewards for far outweigh yung temporary pleasure sa mundo ito. Eternal rewards. Okay? Far outweigh yung mga temporary pleasure na binibigay ng mundo. At tandaan natin, nakikita ng Diyos every sacrifice made para sa Kanya. Galatians 6:9, sabi niya, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sabi niya, right? So continue to choose obedience. Don't take the shortcuts. Yes, shortcuts sometimes in our eyes, sa mga mata natin, masarap, madali, right? But take note, merong kabayaran yung mga. Diba? Merong, in the end, if it's mali, diba? Na alam natin kasalanan, pero kinuha natin, nag-success tayo. But in the long run, when God, in the right time of God, it will collapse and damage our spiritual souls. Tandaan natin yun. And as we finish in verse 11, sabi niya rito, nang magkagayon, iniwan siya ng Diablo. Narito, dumating ang mga anghel naglingkod sa kanya. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, Satan eventually umalis. Departed, right? Yung temptation did not last forever. Habang buhay, tinitempt siya. But Jesus stood firm doon through obedience sa salita ng Diyos. Right? Mga angel dumating and minister sa ating Panginoon. Itong scene na to reveals God's care after the battle. Diba? Nakikita natin dito yung care, yung pagmamahal ng Diyos after ng battle ng temptation through Satan dito. So, yes, yung temptation sa buhay na to, totoo. Right? Totoo po yung temptation. Pero tandaan natin, it is not unbeatable. Kung isip natin na hindi mo matatalo yung temptation, lagi na lang ako nadadapa. No. Diba? It is not unbeatable. Through Jesus Christ, tayong mga believers are not powerless. Ang kasalanan does not have ultimate control sa buhay natin. And God always provide kalakasan para ma-endure natin yung bawat temptation. 1 Corinthians 10:13, anong sabi ni Paul dito? God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Sabi niya, right? So victory is not found sa kalakasan natin bilang tao. Victory is found depending on Christ Jesus. Ang isang sundalo, nagsusurvive yan sa battle, hindi dahil matapang siya, but because nananatili siyang connected sa kanyang commander and follow the instruction carefully. Tama? Believers overcome temptation
Hindi dahil yung self-confidence natin mataas. Hindi yan dahil tiwala tayo sa sarili natin. No, but we overcome temptation by staying close to Jesus Christ. By staying close to prayer, sa mga scripture, pagsunod sa Kanya, dependence upon God. Yun. We overcome temptation by doing all of that. Yes, nag-i-struggle man tayo ngayon sa buhay na to. But huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mag-give up. Christ understands temptation personally sa buhay niya. Dahil Jesus is compassionate towards struggling mga believers. Because Jesus overcame, believers can find strength in Jesus Christ. Romans 8:37. Sabi niya, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Right? So, mga kapatid, we must learn to fight temptation the way Jesus did. Diba? Na matuto tayo na paglabanan yung temptation sa buhay natin kagaya ng paglaban ni Jesus Christ. Through Scripture, through obedience, through dependence upon God, and through worship centered on them, on Jesus Christ. Huwag natin i-entertain yung temptation casually sa buhay natin. Dahil yung kasalanan always seek to grow deeper sa buhay natin. I-guard natin yung puso natin. Ito, i-guard natin ito. At punuin natin yung kaisipan natin ng salita ng Panginoon. At manatili tayong malapit sa ating Panginoong Jesus araw-araw. Ephesians 6:11, sabi dito, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, again, sulit natin yung balutin. The whole armor of God. So, Matthew chapter 4, verse 1 to 11, as we finish, reminds us, lahat tayo na nandito, na ang temptation ay totoo yan. Diba? Every day we have temptation in our life. Spiritual battles, hindi mo yan maiiwasan. Unavoidable. Right? Nandiyan lagi yan eh. Satan attacks believer tayo as a Christian strategically. Diba? Merong strategy si Satan as he attacks us. But ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, provide strength through His Word at sa Kanyang presensya. Inatandaan natin. At pinakamahalaga itong passage na ito points us sa ating Panginoong Jesus, the perfect Savior who overcome where humanity failed. Jesus overcame, na-overcame niya lahat kung saan tayo ay nadapa or na-fail. Adam failed dun sa perfect garden. Right? Israel failed in the wilderness, but Jesus remained faithful sa ating Diyos. Because yung victory niya, there is hope para sa mga nagsistruggle na makasalanan. So pag tayo ay nadapa, run back to Jesus Christ. Pag tayo ay mahina, magdepende tayo sa ating Panginoong Jesus kung sa sarili natin. When temptation comes, stand upon God's Word. The same Savior who conquered yung temptation dito walks with us ngayon, araw-araw. Hebrews chapter 2 verse 18. For in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted. Tayo. Diba? So no battle is in sin. Walang struggle na beyond God's grace. Walang wilderness o walang yung pinagdaraanan natin ngayon is wasted kapag ang ating Panginoon Jesus ay nasa sa atin. So, the encouragement sa atin ngayon as we finish, keep trusting Him, keep obeying Him, and keep standing firm sa ating pananampalataya. And remember, victory is found in Jesus Christ alone. Wala na iba. Let's pray. Lord, thank you so much, Panginoon, to this wonderful message you've given us. Help us, Lord. Ikaw lamang yung maging kalakasan namin, Lord. We know temptation is real. We know Satan is there, Lord. Every day, he attacks us. So, Lord, we pray na ikaw, Panginoon, yung maging kalakasan namin. Sabi mo nga, every temptation, Lord, na bibigyan mo kami ng kalakasan at daan para malampasan namin itong mga itong Panginoon. So, Lord, again, we ask for your wisdom, knowledge, and understanding, Lord, Panginoon, as we face this time.
Whatever, Lord, circumstances, whatever wilderness we have, Panginoon, sa buhay na to, Panginoon, we pray na help us. To help us, Panginoon, na mapagtagumpayan namin itong mga bagay na to na nangyayari sa buhay namin. Lord, help us not to take the shortcuts, Panginoon, o yung bait ni Satan, Lord, o yung mga kasalanan, Panginoon, the temporary success in this life. But Lord, we keep, Panginoon, yung buhay namin na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. So salamat po for reminding us and making us. We love you, we praise you. We mean all these things, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. I love you all, guys, and let's stand and worship the Lord. kayo